Hi, good morning. I am Joseph Flores Witchcraft at ngayon lang po ako ulit nakapag-live ng ganitong klaseng ganitong klaseng content. Live about something na topic kasi as soon as possible, as soon as as much as I wanna stay away with this kind of because it's irrelevant to my work. Pero kasi alam niyo naman, faith healer lang naman ako. Ako naman ay di hamak na albularyo lang. Diba? Faith healer, ang gagamot. I grant people's wishes. Ganun lang ang trabaho. Pero, pumasok sa isip ko yung, set aside ko yung pagiging witchcraft ko, and then, i-bring in, i-embrace ko naman yung pagiging faith healing ko. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, diba? Sinasabi ng tao, faith healing ako. So, bakit nandito na naman ako, naka-live ako? Something na hindi naman related sa aking trabaho. It's kinda related pa din. I don't know any of them personally, alright? Gusto ko lang, kasi magandang sample to eh. I'm not taking this for a clout, for a fame o pero may lesson na maganda rito. So please, watch carefully and i-share nyo kumbaga. So, una ako na kayo, nasubaybayan ko po ang laban ni Makagago at ni Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, yung pandemic hero. Yun, na kalaunan ay nakakulong. Dati pa nakulong siya. May maraming stories. Mga nag-aakos sa kanya na kung ano. Okay? Lahat kasi, nung mga in-interview ni Makagago, doon pa lang sa kauna-unahan na kahit tao ni Norman Mangusin, diba? Yung mga dalawang estudyante, yung nanay ni Pacquiao, yung mga dati niyang kasama sa pagbablog, kahit yung kay The King, lahat. So, naano ko lahat yon, nasubaybayan ko lahat yon. Kasi way go back unang natatense ako guys. Kasi dami kong gustong sabihin. Limited lang oras ko kasi magsusundo pa yung kami ng misis ko. O, iklihan ko lang as much as possible. So ito, ang pinakaunang content na in-upload ni Makagago kay Norman Gusgusin, yung kanta niya kasi, kay Norman Mangusin, ay 2 months. 2 months yon bago nakapag-reply sa kanya si Francis Leo Marcos. Doon sila nagtirahan na. Okay? So, doon pa lang, malalaman niya na ng mga totoo na kasbaybay na hindi ako ng mga sana makapanood nito, mga fans ni Makagago, at ang makapanood nito ay mga fans din ni Norman Mangusin. Kasi importante to. Importante to guys. Sobrang importante nito. Okay? So, sa laban na yon, kay Makagago ako. Kay Makagago ako. Kasi lahat ng in-interview ni Makagago, pati yung OFWs, na mga nagpapalipad sa mga live ni Francis Leo Marcos, sinasabihan nila na si Francis Leo Marcos daw ay tawag na to? May magpapalabas sa kanya milyon, tapos 200k lang yung ibibigay niya sa mga naitulong niya, ganyan-ganyan. So, ganun yung takbo ng niya noon. Ganun yung takbo ng kanyang humanitarian ni Norman Mangusin. So, tsaka yung pagmumura ni Norman Mangusin. Sobrang, paano siya magmumura? Diba nga yung anak, diba nga yung nanay ni Manny Pacquiao ng ating hero? Diba, gumawa ka nag-upload ako nun, diba, na ako'y nagalit niya kay Norman Mangusin dahil sa sinabi, sabi ko pa, Norman Mangusin, may kalalagyan ka. Yun, nung may sinabi akong gano'n, after 2 months, nakulong siya. Pero this is not about me. So si Makagago, napakatalino talaga. Idol talaga si Makagago, sobrang talino niya. Ang ganda ng mga, ng mga plot twist sa mga lahat ng bid niya. Kaya nung laban nila na Norman, kasi ang ginagawa lang naman ni Norman, mang-asar, mag-live-live, siya naman, ang ginagawa ni Makagago, talagang every detail kinukuha niya, di ba? Doon nadali si Norman Mangusin. Doon siya nadali. Kasi lahat ng mga in-interview ni Makagago, lahat yun ay sincere. Hindi lang dahil sa bayad sila. Sincere talaga sila. If may mga nabigay sa kanilang konting tulong si Makagago, regarding sa nagpa-interview sila kay Makagago, well, it's wala na ako say doon. Basta sa akin lang, sincere sila sa lahat ng mga, lalo si The King, galit na galit talaga kay Norman Mangusin yan. Talagang nag-live pa yan para hamulin yung suntukan si Norman, di ba? So yun. Pati yung naging kabady-bading ni Casper, na tropa ni Casper, si Ian, nagpa-interview rin yung kay Makagago. So alam nyo na yan. Alam nyo na I know what I'm talking about, right? I know what I'm talking about.
Kasi viewer ako eh. Fan ako ni Makagago. Kahombre din ako. Kahombre ako. Kahombre ako. Kaya salute kay Makagago sa katalinuhan niya. At ipinaglaban niya ang kanyang pamilya. Vlogger to vlogger, ika nga. Talagang galing na Makagago. Bro, yun, napakulong niya yun. O, di ba? Pero yung hinuli na si Norman Mangusin, ayaw magpaka-plastic sa inyo. Nung nahuli si Norman Mangusin, pero ito dating idol ni Makagago si Francis Leo Marcos. Dating idol niya to. Hindi niya tinatanggi to. Pero nung nahuli na si Norman Mangusin, guys, kumakain siya doon. Then sinerban siya ng waran habang naka-live siya doon. Nung nahuli na si Norman Mangusin, I was watching it live too. Awang-awa ko sa kanya. I felt bad. Hindi ko naging sobrang idol na idol si Francis Leo Marcos because I know the issues na ginawa niya. Mali talaga yung ginawa niya kasi talagang kaso yun eh. Yung gumamit ka ng peking dokumento, kasalanan sa batas yan. Kasi yan ngayon, yung mga... It sets a lot of bad things na mga nasense ko na nung nakaraang taon bilang manggagang faith healer. I don't know, maybe I'm just a faith healer. And alam niyo, I'm a Christian, kahit witchcraft ako. I have this. This is Illuminati, guys. This is the eye of God, the all eye is in God. This is the symbol of God. Bata ng Panginoon. 'Di ba? Yung 'di ba, Father, Son, the Holy Spirit, pero bukod doon may love, faith, and forgiveness. Nung nakita ko tawa tayong Norman, patay, gutom. Sana palang ginawa nilang ni Norman Mangusin. Tinapatan na lang niya yung distract sa kanya. Kasi yun lang, ganun ka naive at ganun ka. Sabihin natin si Norman Mangusin ay may mga napakarami talaga niya kasinungalingan. Base sa mga ni Makagago, napakarami talaga. Napakadami talaga niya kasinungalingan. He is a pathological liar and mayroon talaga siyang konting tililing. But he's functioning well, di ba? But still, he's doing this humanitarians. Even I cannot hold to that candle. Kasi all I ever do is heal people. Sa totoo lang, di na nga ako minsan nakakapag-advise sa tao eh. Sobrang galing kong mag-ritual. Bigay na lang ako ng bigay ng wish ng tao. Minsan na-overshadow ko na yung makausap ko yung mga kliyente ko naniniwala sa akin. I love you guys for that. I love you very much. I'm very emotional right now, pero nung alam yung galit na talaga ako kay Norman Mangusin noon. At the end of the day, nung nakita ko siya nakaposas, I fucking shed a tear. As I'm like tapos nakita ko siya ngayon lang. Kalbo na. Ang kwento daw siya parang pinagtripan ata sa loob ng loob. Sa loob, sa mga kapreso niya, yun ata ng kalbo sa kanya. The humiliation na most of people might say that he deserved that. Hell, I was one of you people. Di akong papaka-plastic. Ba't nung nakita ko siya nakaposa sa harap ng maraming tao, press con? Naawa ako sa tao, guys. Naawa ako sa tao. And now, si Rapi Tulfo naman, kanina lang, 3 hours ago, siya nga yung kapanood ko lang na may bumapati ko sa kanya na attorney. Yun. Pero okay din yung attorney na yun, okay din naman siya. May beef sila ni Rapi Tulfo. Si Ate, basta yun. So yun, nakawa ko dun sa tao. Naramdaman ko yung dapat away vlogger lang, di ba? Na doon lang pala siya sa harap ng camera bastos. Pero nung nandun siya na talagang parang mag-isa lang siya, I know that this guy needs some love.
Because no one gave him love ever since he started walking. Everyone resented him. Yung mga... Para siyang si Buu. Alam mo si Majin Buu? Alam niyo si Majin Buu? Diba si Majin Buu yung isa sa pinakamalakas na kalaban nila, Goku at Vegeta? Nag-transform siya sa pagiging masama, kung sino-sino mang inabsorb niya. Pero nung matabang Buu siya, na bigla siyang pumayat na naging masama, hindi pa rin niya masaktan si Master Pogi. Kasi nakikita pa rin niya yung kabutihan. So, yung pinaka-evil version ni Majin Buu, na lahat ng tao sa palabas ay pinatay niya, isa lang ang taong tinira niya, yun ay si Master Pogi, na nagbigay sa kanya ng kahit isang tunay na pagmamahal, the friendship, the power of love, the most evil form ni Majin Buu. I see goodness in everyone. Everyone deserves a second chance, and this guy had too many chances. And he's still doing it, na nagmumura siya. Grabe talaga magmura yung taong yun, guys. Sobrang grabe talaga niya magmura. As in. I don't know, maybe, siguro pay healer lang ako. It's kinda feel great, but it's kinda sucks. Na I'm too harsh to my inquires. Na sa sobrang dami kong gustong matulungan, minsan na-overshadow na rin ako ng galit. Maybe yung mga binalak ko or mga binan ko na mga inquiries, maybe I should give them a chance. Maybe people would love me more. Naging lesson nga sa akin to. And sana paglabas ni Norman Mangusin, magbago na talaga kasi siya. Dapat, hinamon na lang ni Makagago. Dapat, diba si Norman Mangusin. Ito hindi ko naman sa pinangungunahan yung idol ko kasi idol ko, kahumbre nga ako eh. Totoo yun, nakasubscribe ako sa kanya. At yung ginagawa yung butas ni sa humanitarian na ginagawa ni Norman Mangusin, sana ginawa na lang ng Makagago. Parehas naman silang mayaman. Ito nga malupit eh. Norman Mangusin pala nung nakulong siya, hindi naman pala siya trilyonaryo. Hindi pala siya trilyonaryo. He was just a patay gutom, hampas lupang tao na naloloko ng tao na nangunguha ng pera sa ibang bansa daw at ibibigay niya yun. Hindi, ayoko naman sabi, at least may nabibigyan. Sana ang ginawa na lang ni Makagago, Norman Mangusin, ito ang tunay na humanitarian. Kung dyan ka, kasi tinapatan ni Makagago si Norman sa pagmumura at sa pagiging talitalinuhan. Natalo ni Makagago dun. Natalo ni Makagago talaga si Norman dun. Pero sana, I really wanted to say this, pero sana, ang ginawa na lang ni Makagago, ganito Norman, ang tunay na humanitarian. Yung bang hinigitan na lang niya. Kasi kung dun lang magaling si Norman talaga, kasi kahit sino pwede magmura, kaya bumaba sa level niya, yun, ginawa nga ng mag-asawa sa press con, minura-mura nila sa harap ng maraming tao. And I know that kind of feeling, na sobrang galit na galit ka, talagang mapapamura ka. It's just that minsan tayong mga nasa taas, pag alam natin may trililing o ano lang yung isang tao. Siguro ang kailangan lang ni Norman Mangusin sana nilagay na lang nila siya sa he didn't kill anyone, he didn't rape anyone. Pero it sounds like para kinakampihan ko siya, hindi naman. Masama talaga yung ginagawa yung pagmumura. Masama yun. Kung vlogger sa vlogger siguro, yabangan na lang kayo sa content. Doon na lang kayo maglabanan. Pero, parang nakakatakot na pala ngayong magbigay ng sariling opinion, freedom of speech. Kasi konting lang, kaso na eh. So, marami nang magiging iyakin yan ngayon. Ang sistema natin ay pabakla na ng pabakla. Alam niyo yung mga dating mga nakaupo, kahit mura-murahin sila ng tao, kahit yung mga dating presidente, kahit sabihin sila corrupt, kahit sila sabihin walang kwenta, o maraming namatay ng termino nila. Wala silang kinakasuhan na one individual, not even one vlogger. Now, everybody's gonna be afraid because of this. Kailangan, pag tayo nasa posisyon, marunong tayong tumanggap ng kritik ng tao. Kailangan, pag nasa posisyon tayo, nandyan tayo sa higher power, yung kritik na nasa baba, tatanggapin natin. Hindi tayo pwedeng katakutan dahil sa kaya nating gawin. Na kaya nating abusuhin o event ang ating kapangyarihan. Napapabor tayo sa isa lang. Nandyan tayo sa posisyon na binigay ng Diyos. Tandaan nyo, lahat ng posisyon na meron tayo, bigay lang ng Diyos yan. In any time zone, kaya niyang iganyanin yan. Lahat, pati kapangyarihan ko. Kati lahat ng yaman ko. Eto, itong vape na to, kaya tanggalin ni God yan ngayon din.
itong mamahaling kong Jordan sapatos, kayang mawala lahat yan. Yung wifi na yan sa harap nyo, even ako mismo. Lahat ng kapangyarihan ko at binigay ko sa inyo. Na swerte, kaya niyang bawiin lahat yan the moment na magkamali ako ng sobra. Kaya niyang bawiin lahat yan. Alam ko yan dahil ginawa niya sa akin at ni God yan. Tinanggalan niya ako ng lahat noon. And now, Rapi Tulfo is... Si Rapi Tulfo ngayon ay ano na. Ini-interview niya yung napol ko. About nga dito kay Norman Gusgusin. Sabihin natin si Rapi Tulfo ay may mga decisions or mga sarili niyang opinion. No? May mga pagkakamali rin sa mga dating ano niya, di ba? Dati na yan, nag-heart kayo. Alam niyo yung sinasabi ko, di ba? Yan, i-keep niyo yung heart na yan. I-share niyo tong video na to. This is about forgiveness. Alam niyo, masamang mabuhay tayo lang. Ayan, balik mo tayo kay Rapi Tulfo. This is worth your time, guys. Kasi ako, sa totoo lang, kahit kamping-kampi ako kay Makagago, nandun pa rin yung awa ko kay Norman Mangusin. I shed a tear. I don't know why. I wanna hate him. Why would I? Gusto ko rin siyang makulong. Tama sa kanya kasi minura niya, sinabihan niya kung ano yung asawa ni Makagago. Kung sa asawa ko rin gawin yon, yung ginawa ni Norman, ay baka ganun din ang ginawa ko, nasa posisyon ako ni Makagago, baka pinakulong ko rin yan. But I don't know. Maybe at the end of the day, makapatawad ko pa rin siya. Kasi yung salita niya, wala yun eh. Salita lang yan. Nakasira ka ba sa pagkatao? Siguro, nakasira ka sa profesyon ko, pagkatao ko, oo. Pero ang kaluluwa at pagmamahal ko sa Diyos, hindi mo masisira. Yun ang importante. Because I know better and I should know better. That's what I wanna teach you guys. Na pag may kaaway tayo, doon tayo mag-focus sa success natin. Huwag na natin patulan. May ganun nga eh. Alam niyo yung, nakita ko yung si ano doon, na para siyang pumatay. Naramdaman ko. Ngayon si Rapi Tulfo, inaano niya ngayon yung Napolcom. He's saying things na. And, sabihin natin si Rapi Tulfo ay may mga opinion, may mga nasabi siya na marami ang babati ko sa kanya na naman. At yun nga, siguro hindi niya nasubaybayan yung laban ni Makagago at ni Norman Mangusin kasi syempre busy siyang tao. Pero yung point nga kasi ni Rapi Tulfo doon, para kasi talagang sinasabi niyang naging bias nga. Dapat di na lang sila nagpa-presko. Dapat sinabi na lang na nakulong na, yun na, tapos. Naawa talaga ako doon sa tao. Naawa, pero kampi ako kay Makagago ah. Kampi ako sa kanya. Ayun, yung pang-search box ko, Norman Gusgusin pa nga nakalagay oh. Ayan, yung mga ano oh. Nagsuot pa siya ng uniforme ng pulis, manirin yun, binastos niya kasi. That's about it. It's sad guys, it's really sad na sana ay ano. Ayan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hanggat maaari. Pero salute kay ginawa nila yung trabaho nila. Sana yung flood control din, no? Yun ang talagang makulong. Si Norman Gusgusin, gusto kong makulong kung sangkot siya roon sa flood control na ang daming ninakaw. At yung pagnanakaw nila, kasi hindi ko ginajustify yung pagnanakaw, no whatsoever. I hate criminals. Alam niyo yan, dahil napakadami ko nang nilagay sa black notebook ko ng mga kriminal na ano. Alam niyo yan. Naawa ako dun sa tao. Ano po rito eh. I-re-upload ko kasi to guys, ayaw kong mawala. Ayan na. Oh, pwede ka. Is pa, very emotional na ako. Sige, Labs, atid mo muna siya doon. Si Apo yun. Nakanta.
Alam niyo ba yung mga pinagsasabi ko ngayon, guys? Ay, ba naman to? Nawawala kasi ako sa focus eh. Madali akong... Ayan, ito pala. Pero, guys, Homer ko, at syempre ng pamilya ko. ayan, Pero, naririnig niyo yan? ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ko ng mga OFW. Yung kasi yung pinaglalaban nila, guys, OFW. Nakikiusap mo ako, etong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Yan yun. Totoong mandarambong yan. Ayan. But nung nakita ko siya nakaposas na eh. Binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At kakulit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, ang just fixation lang, kung ipahiyan nyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko in-stop at 2020 pala, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito, natin show ako daw yung nagmura, ay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Wala, meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, ang justification lang, pinahiyain niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinasa ko sa'yo, ito yung umaras mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Buti ka sa'yo! Sinamit-namit pa kayo! Hampas mo pa! Ayan. Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Sobrang alam mo, buong Pilipinas na Yes, I know. Buong Pilipinas talaga. I know. I don't know. Pero naawa lang talaga ako dun sa tao. Na baka sabihin ng tao, malambot ka pala eh, madali kang maawa. Of course, man. Because I am the devil. Yes, ladies and gentlemen, I am Jesmer Generalo, Joseph Flores Witchcraft. I am the devil. And God gave me a second chance. And if a devil like me can change, so can you. Sino bang may ayaw ng second chance? Sino bang ayaw ng redemption? Sino bang ayaw ng mapatawad? Mahirap mabuhay nang habang buhay tayo nabubuhay sa rebellion. Mahirap mabuhay nang tayo ay may kaaway. I may have bad feelings or angry or mad with some points, with some people, but I never have a death wish on them. I never have a bad connection with them. It's just a misunderstanding that will be sorted out when the time meets. It's all about forgiveness. Kung saan mo nakikitang magaling ang isang tao at naiinggit ka doon, o may galit ka doon dahil nakikita mong mali yung ginagawa niya, call them out. Teach them or show them how. Diba? So sinasabi ngayon ng tao, peke trilyonaryo pala si Norman Mangusin. Peke siyang trilyonaryo, totoo yun. Pero kahit pala ganun lang yung pera niya, kahit pala hindi siya milyonaryo talaga, nagagawa pa rin yan tumulong sa tao. Nagagawa pa rin yan tumulong sa tao. Kaya pala kahit na anong kain ito sa mga mamahalin na hotel at hindi tumataba, ito pala walang ginawa kundi mang-scam ng mang-scam at itulong yun sa tao. Hindi ko gina-justify yun. Masama mang-scam ng tao. Ganun nga ako galit eh. Sa mga ganyan tao eh. Pero this guy needs help. Hindi niya kailangan ng prosecution na ganyan. That's humiliation.
maybe siguro ako yung mali. Siguro mali din ako na nagsalita pa ako ng ganito. Yung mga tao talaga na ganyang may sayad, yan, tulad yan, si Aliyah na yan, kung ano naman kina-comment. May sayad yan. I never like people like that, just like Norman Mangusin. Credit grabber, na tinayo ko yung pangalan ko, kaya sumikat ako, and then i-credit ng iba, para sumikat din. They don't know the process and the hard work that I've been through building my name from the ground up. Just like him, sinira niya yung buong pangalan niya. Pero yung mga ganyan tao, kailangan niya ng tulong. Tulong na pwede natin silang i-accommodate. Tulad niyan. With my help, kaya niyang tumino. Kaya niyang harapin yung sarili niya na ang pagiging witchcraft ay hindi mo mundo. You have to wake up. You have to work. Magtrabaho ka sa alam mong magandang paraan. Show your talent. Good artist ka, di ba? O mag-drawing ka, post mo sa internet, malay mo may magkagusto nun. There's hope. Ito tulad nito. Ito ipasaykayatrist to eh. Si Norman Mangusin. Pero nagpapangsyon kasi yung utak niya kahit sa sobrang sama at sobrang bulastog ng bunganga ng Norman Mangusin na to, nasa utak pa rin niya yung pagtulong. Hindi nawala sa kanya yun. Ever since nang siya nakawala sa kulungan. Hindi nawala kay Norman Mangusin yung pagtulong sa tao. And I miss that, of course. The forgiveness, guys. The forgiveness. Kaya nga sabi ko, Labs, diba, guys, kayo pakagago ko. Si Norman kasi, sobrang sama ng ugali, diba? Palamura kahit sino-sino minura. Diba yung nanay ni Pacquiao, minura niya. Ay, sinabi niya baluga, ganun-ganon. Pero, troll lang naman, troll siya eh. Nakulong na to sa pameke ng dokumento. Tsaka sa mga gold bars. Yun. Marami, ako sa shoot sa kanya, Labs. Pakinggan mo ako, tamo. Diba? Sobrang sama niya, diba? Nasabi ng tao. Pero ironically, hindi pa rin nawala sa kanya yung pagtulong sa tao. Hindi siya nawala sa lahat ng event ng humanitarian na sinasabi niya. At sabi nila, diba si Norman Mangusin, sinira niya ang pangalan niya sa pagiging ano niya. Kaya sabi niya, trilyonaryo siya, milyonaryo siya. Hindi pala siya milyonaryo. Tawag, hindi pa rin siya makapagpiyansa hanggang ngayon. Kasi baka siguro marami niyang kaso. Pero, ang galing ha, kahit hindi pala siya milyonaryo, kahit hindi siya trilyonaryo, nakakatulong pa din siya. Even I cannot hold that kind of candle right now. Maybe I can. Pero, yung pagtulong niya sa tao, yun yung na-overshadow ng lahat. Oo, masama ugali niya. And I get rapidol po when he is coming up. Na, kasi may kasalanan, ipakulong nyo na lang. Sana naman lang eh, pag mga kriminal na lang re-rape ng bata dyan eh, blurred mo ka, eto naman eh. Ay, vlogger na nga siya eh. Kaya hindi na raw kailangan. That's bullshit, man. Dapat equal kayo. Hindi yung porket nasa posisyon kayo, pag nagalit kayo, ganyan yung gagawin nyo. Eh, isip bata pala kayo. Iyakin kayo. Ibig sabihin, labanan nyo ng mga vlogger, tapos magkakasuhan kayo, mga iyakin kayo. Ano mga hustisya? Hindi nyo pinapakita yung hustisya dyan. Ang pinapakita nyo dyan, yung status at yaman ng buhay ninyo. Laban sa mahihirap. O, napatunayan yung mahirap nga siya, na siya'y hampas lupa. Wala pala siya talagang pera at kakayanan. Nang dahil lang sa nagaganon siya sa YouTube at vlog, sa pagbablog niya. Wala lang freedom speech. Mayaman pala kayo, sana tinulungan nyo na lang siya. Sinampal-sampal nyo siya ng pera. Kailangan bago nyo ihusgahan din yung isang tao kahit masama yung sinabi sa inyo. Ilagay nyo yung posisyon nyo na siguro kaya niya sinabihang hindi ko kasi pwede sabihin kasi yung bunga nga kasi ng Norman Gusgusin sobrang lala talaga eh. Asawa ko sabihing martilyo, di ba? Sabihing pokpok. Siyempre magagalit din ako. Pero siyempre at the end of the day, dahil ito nga ako, sasabihin ko, okay lang, sige, laitin mo ako ng ganyan, sabihan mo ng ganyan yung anak ko, sabihan mo ng ganyan yung asawa ko, okay lang, at least ang buhay ko maganda. Kasi yan, salita lang yun eh. Hindi naman mababago ang buhay ko yan eh. Ako may big bike, may maganda akong pamilya, may maganda akong anak. Lahat ng sapatos na gusto ko nasa akin. May airbags ako, halagang 1 milyon. Kahit sabihin sa akin ng tao, magaling akong faith healer. Lahat ng wish ng tao nabibigay ko.
Diba? Magaling ako faith healer. Nakakapanghula ako ng walang tarot cards, nakakapanggamot ako ng hindi ko hinahawakan o hinihipa ng katapat ko. Kaya kong pagalingin kahit online lang, kahit cellphone lang, kahit vape lang gamit ko, kaya kong pagalingin yung isang tao. Batang ang hirap pagsalita at pipi, napagsalita ko nung ano ko eh. Right? That's about it. Eh, nasa faith healer, siguro, hindi naman kayo faith healer, siguro sasabihin ng iba yung faith healer. Pero, kayo mga kliyente ko, you matters. You matter. Sa mga kliyente ko na may mga sama ng loob, sa kanilang mga kung sino-sino man, forgive them in peace. Hindi nyo na kailangan sabihin sa kanilang pinapatawad mo sila. Sabihin nyo na lang sa sarili nyo, okay na, pinapatawad ko na sa ganito. Nang gumaganda ang buhay ninyo. Nang gumaganda ang buhay nyo. Doon kayo pabawi. Pag sinaktan kayo ng salita ng isang tao, sinabihan kayo ng di maganda ng patalikod, ang ganti nyo sa kanila, maganda ang buhay nyo. Malapit ako sa Diyos. Ang asawa ko, akin talaga. Hindi ko inagaw sa iba. Ang anak ko, isa lang, akin talaga. Hindi galing sa iba. At least, ang akin, ang di ba akin ako for 600cc talaga, big bike talaga. Hindi yung nagtambutso lang, feeling na. Kaya gusto kong i-share nyo to. Sa mga nakapanood ng laban ni Makagago, ni Norman, eh, kayo bilang mga tao Pilipino, magkaisa kayo. Sabihin nyo, magkaisa ang Pilipino. Nagkaisa ang Pilipino dahil si Norman nakulong. Hindi. Gumagawa lang lalo kayo ng hatred. Nagtatanggal kayo ng freedom of speech ng tao. Nagtatanggal kayo ng kalayaan ng ibang tao. Yung kalayaan ng ibang tao na kasamaan, hindi ikulong. Pero yung ganyan na mali, alam, there's something wrong talaga. We may have been gone above our position and you should be ashamed yourself. You should be ashamed of yourselves. I'm going out now. Thank you. Bye-bye.